Maganda ho kayo at guwapo ho tayo lahat. Ako ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ayan, usod ko lang. Wala hong iba kundi si Mr. Lance. Oh, hi ho sa inyo. At good evening ho sa inyo. Ayan, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ulitin ko. Nasaan na ba aking karatula? Nawala aking karatula. Wala hong iba kundi si Mr. Lance. Ayan. Okay, nagbabalik ko ngayon si Mr. Lance sa atin hong tayo mag-live. Ayan, tayo magkwentuhan tungkol ho sa mga kaalakan, mga spirits, ayan, mga history, yan. Dito na lang kayo manood at ang lagi ho napapanood sa TV, puro taas ng bigas, road rains, yan. So, dito ho ay kakaiba naman, yan, okay. Baka may mga comment ho kayo, yan, may comment, may mga gusto ho kayong pag-usapan, itapik. Siyempre, huwag mo mag-utubili. Comment lang ho dyan. Yan. Mag-comment ho tayo na mag-comment. Yun ang gusto ko, ha. Siyempre, at baka naman po pwede makakapanood nga rito. Sabihin nyo kung saan kayo lugar. Para wala naman ata nanonood ng aking live. Meron nung isa. Yan, kung sino ka man, ha. Shout out sa lahat ho ng aking mga manonood. Wala tuloy yun. Manonood at saka mga nagla-likes. Thank you sa inyo, ha. Ayan. Schedule mo namin ang laro ngayon. Hindi naman ako naglaro. Ayan. Ano bang maganda nating i-topic for today? Okay. Meron ako dito isang topic na maganda. Ito. Ayan. Ipambungad ho natin to. Sino ba umiinom sa inyo ng mga tequila? Ayan. Ito. Meron ako ditong, pero marami akong tequila dito. Ang pag-usapan ho natin about Jose Cuervo. Ayan. Itong si Jose Cuervo. Okay. Sino ba si Jose Cuervo? Alam ko, marami may paborito na ito, marami umiinom nito. But before ho natin pag-usapan si Jose Cuervo, pag-usapan ho muna natin ano ba ang tequila, kailan ba nag-start, at saan bansa ito, saan ba nang gagamit. Alam nyo kasi ang mga tequila ho, ito ho'y galing ho siyempre sa bansang Mexico, ha. Bansang Mexico, hindi yung Mexico, Pampanga. Yan. At siyempre, ang mga tequila ho ay gawa ho ito sa agave. Mga agave plant, mga agave fruit. Ay siyempre, doon lang naman ho meron yan sa lugar ho ng Mexico, no? At ang istorya ho ng pagsimula ho ng tequila sa kasaysayan ho ng tao ay nag-start ho ito no 250 to 300 AD. Lagi ko nababanggit sa aking mga vlog, ang nag-start ho nito ay ang mga Aztec Indians. Yan. Mga Aztec Indians. Kasi ho nung 250 between 300 AD ay nagkaroon ho ng plague, parang salo. Ayun. At ay wala hong gamot siguro noon. Wala pa ho silang, siyempre wala pa naman hong gamot na kagaya na iniinom natin ngayon. So ang ginawa ho ng mga Aztec Indian in shorts, nagpiga ho sila ng mga agave, yung prutas na yun, at pinainom ho nila doon sa may mga karamdaman between 250 to 300 AD. Yan ho. Yan ho nagsimula, Okay. Alam niyo ho ba ang nagturo ng distilling process sa paggawa ho ng tequila? Sa bansahong Mexico. Alam niyo ang nagturo niyan mga Spaniard? Mga Spaniard do. Yung distillation process yan ho yung nag-start sa Jalisco, Mexico. Doon ho nagmula. At ang tequila ho ay may 40% to 50% alcohol by volume to. Pero sa US, nire-range ho na 80 to 100% alcohol ito. By volume. Sa Amerika ho yun. Alam niyo naman ang Amerika, minsan may mga sarili silang patuntunan. Kahit even ho sa mga nurse, di ba? Yung kung nurse ka dito, doon kukuha ka pa na exam sa kanila, di ba? Ganun. Okay. Ngayon, dito na ho tayo kay Jose Cuervo. Sino ba ito si Jose Cuervo? Okay. Ito ang istorya ni Jose Cuervo. Okay. Si Jose Cuervo po, noong 1758, ang pangalan, totoo niya, pangalan ni si Jose Antonio de Cuervo. Yan, Valdez, may Valdez pa ho sa dulo. Ang haba-hawa, Jose Antonio de Cuervo Valdez. Okay. Ito pong Jose Cuervo ay nag-start to sa Jalisco. Jalisco, Mexico. Alam niyo ho yung si Jose Antonio de Cuervo Valdez. Okay. Ano ho siya? Binigyan ho siya ng lupa ni King Ferdinand VI of Spain noong 1758 doon ho sa Jalisco, Mexico. At doon ho nag-start mag-produce at magtanim
ng mga agave plant, mga agave fruit sa lugar ho na yun. At doon ho nag-start ang distilling process na ho nung between 1758 ho na yan. O, inuulit ko ho si Jose Antonio Cuervo Valdez, okay, ay binigyan ho siya ng lupa ng sakahin. Alam niyo kung sinong hari? Si Ferdinand, si King Ferdinand VI, ang hari ho ng Spain. At doon ho sa Jalisco, Mexico, para ho makapag-start na magtanim ng mga agave plant, agave fruit, at doon ho nag-start ang distilling process noong between 1758 ho na yan. Okay? Yan ho ang kwento ng Jose Cuervo. Siyempre, bakit ho tinawag na Jose Cuervo? Kasi ang pangalan niya si Jose Antonio de Cuervo Valdez. Ang haba ho. So, pinaigsi, kaya ho tinawag na Jose Cuervo. Ayan kay Jericho, Cancelar, shout out. Jericho, baka naman ma-share mo itong ating ginagawa. Ayan o. Ayan. Yan ho ang istorya ng mga tequila at ng Jose Cuervo. Siyempre, ang tequila ho, ito iniinom to with lemon, salt. Alam niyo ho ba kung sino ho ito isang trivia pa, kung bakit ho ba na ginamitan ng asin to? Ay, sa susunod na pagkakataon, kukwento ko sa inyo. Iba naman. Baka magsawa na kayo sa tequila. Okay? Ito ang istorya ng Jose Cuervo. Okay. Bakit talaga asin? Baka nyo susunod. Ayan. Shoutout sa Jericho. Jericho. Okay? Magandang gabi ho sa inyo, sa mga nanonood. Diba? Tayo ho nagkukwento ho sa Kaalakan. Yan, baka ho kayo may mga katanungan, o may gusto hong malaman, diba? Share ho tayo, Ayan. Ayan. Salamat kay Jericho. Ayan, nag-iisa ho. Ako, kahit na wala naman akong kausap, ay tayo ho kailangan ho mag-umpisa. Kailangan ho natin ipagpatuloy ang ating ginagawa. Yan. Okay. Siguro pag-usapan naman ho natin yung beer naman ho, yung beer, Okay. Tayo ng beer. Alam niyo ho ba, kayo ho bang mga nanonood or mga umiinom, especially ng beer, may idea ho ba kayo kung kailan nag-start ho yung beer ay nilagay ho sa bote? Yung tinatawag ko na yung glass bottling beer kung tawagin, yung kauna-unahang beer ho na nilagay ho sa bote, sa glass. Alam niyo ho kung kailan yan? Noong 16th century pa nag-start ho ito ang beer. Pero nag-start naman ho yung commercial, yung pagbebenta ng beer na nasa bote, after 1 century ho, noong 17th century naman. So, nag-start ho yung pagbobote ng beer noong 16th century. After ho isang century, noong 17th century, ayan ho, ay nag-start naman ho yung commercialization yung pagbebenta na ho ng beer na nasa bote. Yan ho ang history ng beer. Okay. Ito, hawak ko, local beer ho ito. Ito yung ating pinagmamalaki na San Miguelite. Alam nyo, ang San Miguelite, ho ito Nag-start ho ito noong 1999. Pag-usapan ho natin ng ating local beers. Ayan yung susunod international beer naman na pag-usapan natin. Okay? Ito ang the first low calorie of the Philippines. Ito hong San Miguelite. Pag sinabing low calorie, hindi ho yung alcohol content. Calorie lang ho, mababa. Ibig sabihin, yung parang fats niya ay mababa. Yan. Okay? Nag-start ho ito. Alam nyo kung anong taon? Noong 1999. Ito hong San Miguel Light. Okay, noon ko, ang San Miguel Light, the first low-calorie beer of the Philippines. Okay, ayan. Siyempre, mawawala ho ba dyan ng Red Horse? Pag-usapan natin. Ito si Jericho, alam ko, paborito ho itong Red Horse. Ayan. Red Horse. Jericho, share rin mo ito ating ginagawa. Okay? Siyempre, mag-live ho tayo dito sa Facebook. Pinipilit ko mga twice a week nakakapag-live ho dito. At tayo na may hanggang 9 lang. Ayan. Ito naman ng Red Horse. Ito naman tinatawag na the first extra strong beer ng Pilipinas. The first, kano ito? Strong beer ng Pilipinas. Nag-start noon hong 1982. Ito nag-start. Yeah. Di ba nung araw nga, ko teenager, medyo umiinom-inom na ako, pag ito iniinom namin, nung araw, ang topic ko sa inuman, ito, sobrang lakas. Pinagtatalunan nila kung ito ay may gin. May halo doon gin ng Red Horse kasi malakas doon, malakas sumipa.
Pero ako na ho magsasabi sa samadlang people na wala hong halo ang gin. Wala hong halo ang Red Horse na gin. Wala ho. Kasi tinatawag nga ho itong the first extra strong beer. Ibig sabihin, malakas ho talaga to ang alcohol content niya. Dahil ang alcohol content niya ay naglalaro sa 6.9 to 8% alcohol by volume. Kasi ho itong mga Sunbig Light, Pale Pilsen, itong Sunbig Light is around 5% alcohol by volume. Itong Pale Pilsen, almost 3% nga lang ho ito kung tutuusin 3 to 5% lang ho ito 3 to 5. Ito 5% alcohol by volume. Yung mga super dry ho natin 5%. At yung cerveza ho, negra ho natin mga almost 4% ho yun. Okay. Ito ho 6.9 to 8% alcohol by volume. Di ba halos doble ho? Kasi tinatawag ho siyang the first extra strong beer na Pilipinas. Ibig sabihin ho malakas na uri ng beer. Pero wala hong halong gin. Yan. Okay, Jericho, ayan magandang idea yan Ayan, okay? Sabi ko naman ho sa inyo dito ay marami ho tayong matutunan. Ayan. Sayang nga wala akong serbesa negra kasi nagkontento ko ay nainom ko, kinontent ko, hindi na ako nakabili. Okay. Ito, meron naman din akong Heineken dito, Ito naman ng Heineken, nag-start ho ito noong February 15, 1864, itong Heineken. Ayan yung abangan nyo, siguro ito i-content ko to. Pero baka ho, next year nyo na mapanood. Marami pa akong content Ayan ho ang Heineken. Ito isang uri ho, that's type gin ang Heineken, That's ho ito. Okay, ayan. Ano pa ba mga beer ko rito? Ito, Budweiser. Ito, may Budweiser ako. Ayan. Budweiser, ayan. Ito naman ng Budweiser, nag-start to noong 1876. Ang Budweiser, ito isang uri ho ng American beer. Ito. 1876 ho, nag-start pa. Ang tatagal na ho, di ba? Para ho yung San Miguel natin. Kukumpletuhin ko na ho yan. Ito. Last but not least, itong tatatlo na may imported beers ko rito. Itong Corona, alam po, American beer din ho ito, Ito naman ho, nag-start noong 1925. Ganun na ho katagal din itong Corona. Alam niyo itong Corona, nakakainom ko, masarap to ito ako'y may hawak ko na bar sa Katipunan. Ito hong Budweiser. Ano ho ito Nagtitinda ho kami nito. Ibig sabihin, nagsiservo kami nito. Malakas ho sa amin ito noong araw. Pero ngayon, wala na ako nakita sa mga bar nito. Noong araw, nagsiserve ako nito. As the same price of San Miguel and ng mga local beers din mo lang. Pag kami nagbebenta. Uso na rin ang packet nun I remember, ano bang mga year 2000 to 2001. Something like that. Yan Ay, salamat to sa dalawa na yun. Ayun. Nawala pa isa. Shoutout sa iyo kung sino ka man. Yan. Ano ho ba ang gusto niyo pang topic? Ayan. Pag napanood niyo ito, pwede ho kayo mag-comment kahit hindi na po kahit hindi na ho live kahit replay na ibig sabihin. Ayan. Yan o. May nag-i-inquire lang ho na aking schedule. Ayan. Siguro pag-usapan naman ho natin yung mga mahilig sa wine. Ayan. Mga wine. Ang wine fanatic kung tawagin. Ayan. Kailan ba talaga nagsimula ang wine? Kasi ako mahilig ako sa wine. Lalo itong white wine, mas gusto ko kaysa red. Papalamigin, masarap po ito. Well, lalo na yung mga champagne at sparkling, di ba ho? Mas masasarap po yan. Okay. Kailan ba talaga nagsimula ang wine, base ho kasi sa pag-aaral, base sa history, Yun hong, yung island po ng Chion, tinatawag na Chian wine, okay. Yan daw yung nagsimula noong 500 BC. Pero dito sa history na to, ako'y gulat. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung Chion Island ho na yan, o yung Chian wine na sinasabi, ay yan yung matatagpuan ho sa bansang Thailand. Sabi, dyan ho nagsimula noong 500 BC ang mga wine sa isang istorya. Siyempre, alam naman ho natin, ang Thailand, palainom ba sila ng wine? At saka wala naman ho ata silang plantation ng
Wine ata, oh. Ay, no, plantation ng grapes sa Thailand, oh, di ba? Siguro baka meron, no? Hindi naman ganun karami. Compared to sa Europe, di ba? Sa mga Australia, marami. Sa Amerika, ho, di ba? Sa Amerika, napakarami ng plantation ng grapes, di ba? Well, lalo naman ho sa bansang France. Ang pagkakaalam po ata, ano, nasa 85,000, ano, hectares ho ata ang taniman doon ng grapes, oh. Pinag-usapan ko yung taniman, wine na po ng wine ng grapes, oh, yan. Oh. Kaya, yun yung nakakapagtaka. Nag-start do ho ang sa island of Chion, yung Chian wine na tinatawag. Pero wala ho kung Chian wine, eh. Ayan yung ako titingnan ko kung saan tayo makakabili ng Chian wine na sinasabi ko na yan. Baka meron sa grocery, bibili ko tayo. Tinatawag na Chian wine. Ayan, magre-research ako. Nag-start do ho yan noong 500 BC at yung Chion Island o yung Chian wine, ayan ho ay sa bansang Thailand. Okay. Pero sa isang pandahon, no, meron naman ho tinatawag na isang istorya na nagsimula do ho ng wine, ano. Ito ho'y tatlong bansa ho ito, no? Tatlong bansa. Yung bansa hong China, Georgia, at saka ho Armenia. Diyan do ho nag-start ang sinasabi ho nila ang wine din nag-start. O yan ho ang history ng wine ho. O sige, shout out kay Elijah Lee Simbulan. Yan dati dati ay tumutulong-tulong sa akin sa ginagawa ko sa pagbabloging. Shout out si Elijah at saka kay Jericho Cancelar. At saka sa lahat, ay ano Elijah, i-share mo naman. Yan, para kumalat. Yan. Salamat sa inyo, share niyo naman at saka Jericho. Thank you sa inyo, ha. Yan, alam niyo ito, hawak ko naman white wine. Ito masarap po ito. Mostly pinalalamig. May wine bucket ho kayo, tapos gabing ganito. Nalagay niyo kung gano'n. Kainin niyo kayo. Sarap po. Ang mga wine hindi ho niyayeluhan ko. Ito, kumuha ko kayo ng wine. Kung wala ho kayo, kahit balde o tabo. Ganun ho ginagawa ko eh. Kumuha kayo ng maraming yelo, lagay niyo ho pag malamig na eh. Tsaka niyo iniinom na gano'n. Ito naman ang wine, pagka decor ko na ganyan, o kahit resealable, ay, salamat Elijah Lee Simbulan, ha? Oo. Ano tawag dito? Pwede nyo ibalik yung cork or yung takip, wala naman tayong problema. Hindi mo masisira. Basta walang substance na nakapasok, hindi naman ito makakontaminate yan o masisira. Lagi hong tanong mo sa akin yan kahit saan ako mag-live. Napakarami ko nilalive-an. Ayan, dito ako nagla-live ngayon sa Facebook para naman makita nyo. Okay? Alam nyo, ito hong white wine, gawa ho ito sa mga green grapes. Sa mga green. Pag ito ay minamas, o gagawin na hong wine, yung mga green grapes, tinatanggal ang balat. Tanggal ho siya. Skinless. Ganun ho. Skinless siya. Yun ang white wine. Siyempre ho, pagka naman ho tayo may white, may red. Hindi naman po pwede. Partner po yan, di ba? Okay. Ito naman ho mga red. Ito, yan. Ang red naman ho, hindi naman ho pinalalamig to. Yung parang, yung tamang temperature lang. Parang ganito, okay na ho yan. Inumin nyo na lang. Yan. Ang mga red wine naman ho, gawa naman ito sa mga black grapes or brown grapes. Gano. Kasi marami yung klase ng grapes. Mamaya ho, pag-uusapan natin yung klase ng mga grapes. Yan. Mamaya may pag-usapan tayo mga types of grapes. Ito naman, pagka minamas naman itong red wine, yung mga black grapes o yung brown grapes, pag minamas naman, during gagawin na siyang red wine, yun naman kasama na ang balat. Compare naman sa white wine, natanggal na ang balat, skinless. Yan pagkakaiba nila. Okay? Ayan red wine. Okay, ito namang hawak ko ito. Dame, trote, ayan, wheel. Mamahalin ho ito, kahit pa paano. Ayan, okay. Napag-usapan ho natin ng red at white. Okay. Pag-usapan naman ho natin yung tinasabi naman ho na champagne wine and sparkling wine. Ito naman ho pagkakaiba nila. Okay. Ito ho ang champagne naman. Ang champagne, kaya naman ho tinatawag na champagne to. Kasi yung champagne, lugar ho naman ho sa bansang France ito. Yan. Siyempre, dun ho nang gagaling yung mga champagne natin. Okay. Nag-start ho to ang champagne noong taong 1700s. Ito. Mga champagne ito. Alam nyo, sa paggawa ho ng champagne, may ginagamit naman ho ditong mga grapes na tama. May kaukulang grapes na ginagamit ho dito. Hindi ho basta grapes lang ginagamit ho sa champagne. Ito ho yung mga grapes na, uri ho ng grapes ang pag-uusapan ho natin, ang tutukoy. Ang babanggitin ko, tutukuyin ko. Ito ang ginagamit sa mga champagne. Tinatawag na Pinot Noir, Pinot Meunier,
Chardonnay. Yung Chardonnay, bumili ho kayo ng wine sa mga wine store, nakalagay yung sa harap, Chardonnay. Ibig sabihin, no, yung ubas na ginamit doon ay Chardonnay. Hindi no pinangalan sa wine. Okay? Pinot Blanc. Yung mga Blanc ko, marami rin yan eh. Pansinin nyo sa mga wine. Nakalagay Blanc, ganon. Pumunta ko kayo sa mga wine shop na naman. Okay, yung Pinot Gris. Ayan. Uri ho ng ubas to binabanggit ko ha. Petit Mislier. Ayan ho. Ito ang mga ginagamit sa champagne ho ha. At last but not the least, yung tinatawag na Arbane. Yan ho yung mga klase ho ng ubas na ginagamit ho dito sa champagne. Yan. Siyempre, champagne, binanggit ko naman sa bansang France. Okay? Yan. Okay. Ito naman ho isa ay tinatawag ho na sparkling. Sparkling wine naman ho ito. No? Nag-start din ho ito noong 1700s at sparkling. Pero alam niyo ho itong sparkling, ito ang kauna-unahong sinerbo sa official dinner sa palasyo ho ng France. At ito'y pinatikim ho sa mga sikat na tao, sa mga businessman, sa mga hari, sa mga prinsipe. Ito hong sparkling wine. Okay? Ano ba pagkakaiba nila? Tatanungin nyo, no? Ano ba pagkakaiba ng champagne and sparkling? Diba? Ay, sasabihin niya, halos pareho lang naman. Pareho siya nagbababol. Pareho siyang pinalalamig. Di ba? Okay? Itong mga sparkling, okay, hindi yung, ganito na lang po. Ito una. Ito hong champagne, pwede ho nating tawaging sparkling. Mga sparkling pwede natin tawaging champagne. Pero itong mga champagne, hindi nyo pwedeng tawaging sparkling wine. Di ba ho kayo nalito? Ulitin ko Okay. Yung mga yung mga champagne, pwede nyo tawaging sparkling din. Pero hindi. Ito hong mga sparkling, hindi nyo pwedeng tawaging sparkling. Pero itong mga sparkling, pwede nyo tawagin champagne. Kahit ako nalilito na. Yun ang pagkakaiba ho niya. Okay, nag-gets nyo na ho. Pangalawa ko na hong binanggit. Okay? Sana rin nakuha nyo itong sparkling at saka ho itong champagne at saka ho sparkling. Ulitin ko. Pag sparkling, pwede tawagin champagne. Pag champagne, hindi pwede tawagin sparkling. Yun ang pagkakaiba niya. Okay? Yan, sana rin nakuha nyo yung aking pagpapaliwanag. Binanggit ko yung mga klase ng upas na ginagamit ko dito. Ay tayo kasi nagpapaliwanagan ho tayo sa mga siyempre sa mga kaalakan ho na to, no. Siyempre kahit ho tayo walang ganong kausap ay ayan, sana kumibo naman si Elijah at saka si Jericho Ano pa ho ba gusto niyo topic? Kayo naman ho tatanungin ko. Yan. Ano ba ho gusto niyo topic? Baka type po kayo i-topic dyan, Salamat po sa mga nag-share, Salamat sa inyo, Sa inyong dalawa na nag-share. Gusto niyo bang pag-usapan natin ng ang pinakamahabang taong nabuhay ho sa kasaysayan ho ng Scotland, sa United Kingdom. Baka gusto nyo i-topic ko natin yan. Ay, si Alicia Season pala. Season, magandang magandang gabi, sa aking kapitbahay. Siyempre, mga kababata ko ito. At the same time, ayan. Ayan. Sige bago natin pag-usapan, shout out sa iyo, Alicia Season, Ayan, salamat sa kanya. Mamaya na natin babasahin yung mga messages sa akin. Maraming message. Yun yung sa akin, Rocket. Mamaya na. Okay. Kayo ho ba ay pamilyar o nakakainom naman ito? Share lang ho. Share. Ayan. Dali lang po. At parang humihingi pa. Yan, okay na. Kayo may pamilyar ho dito sa hawak ko. Ito ay tinatawag ho na Kabalan Whiskey. Aba, ito ay
very expensive whiskey na rin ho ito eh, itong Kabalan. Oh, ito hoy, alam niyo ba sa pagkaon ng pagkakataon eh, ito ay product ho ng Taiwan. Oh, ito ay finest ano ho ito na whiskey, itong Kabalan. Oh. Oh. Magugulat to tayo eh, ang Pilipinas di pa tayo nakakapag-produce ng very own whiskey, no, na gato ang mga kalidad o kamamahal. Di ba ho? Yan, oh. Yan, sino ba nakakainom? Comment ko kayo, baka nakakainom mo kayo nito. Ay kayo ho'y mag-comment. Ayan. Kabalan ho, ayan, napakaganda. Kahit yung bote, napakabigat, napakaganda. Ayan ho. Lalapit ko nga, ayan, very close. Ayan ho. Kaya kung kayo may mga spirits na gusto pag-usapan, ano ba we talking about spirits? Ano ba yung spirits? Sabihin, spirits, ano ba? Wala, meron kayo dyan na JNB, ano pa ba? Yung mga Jack Daniels, ano pa ba? Mga Red Label, ano pa ba? Ibang ganyan ng mga kaalakan na sinasabi ko. Ay, pwede ho natin yan, ay, si ano to ha? Si Marintes ata to. Marintes, magandang gabi ha? Shoutout sa iyo. Ay, aking kapatid, si Aleli, si Bokang. Magandang gabi sa iyo, Bokang, sa inyo dyan. Sana'y maayos kayo lagi. Yan. Kita nakikita-kita. Ayun. Ito ho, no? Yan. Ang pinupunto ko, pwede ho nating itapik dito sa aking live. Ay, Marites, ha? Yan, shoutout kay Marites Lianes, aking kaklase, from elementary to high school. Ayan. Kasing talino ko po yan. Yan. Tsaka siyempre, kapatid ko, shoutout na rin kay Alelia Salazar, kay Alicia Season, yan. Kay Elijah, at saka po kay Jericho, ayan sa inyo. Yan. Ay, yung mga nanonood, paki-share nyo naman yung ating ginagawa. Baka ho makahabol yan. Kasi ano last 4 na lang ho yung topic. 8 lang ang topic natin ngayon. Ayan. Yun, So, yun. Ayun pwede nyo i-comment dito. At ito naman kahit replay, mapapanood nyo naman uli ito. Or susunod ko live, pwede ko ma-topic yun, topic natin. Yun ang point of view ko. Okay. So, balik ko tayo dito sa pinagmamalaki ng mga Taiwan. Ito ang tinatawag nilang Kabalan. For the first time, ang Taiwan ay nakapag-produce nito, napakaganda at napakamamahaling whiskey. No? Yan, itong Kabalan. Yan. Ay, sabi ni Vincent, shoutout kay Vincent Bagis, yan hong aming kaibigan na negosyante, yan, supplier ho yan ng pang-grocery, yun pang-tindahan, yan. Ay, saka-saka na muna bro, kasi may nilalaruan ako na ibang team, tuwing Sunday, So, dun muna ako. Talo nga kami ng linggo, Vincent, pustahan, hindi naman ako nakikipagpustahan, yun ang gusto nilang makampi ko, talo, Sandaan niyaya pa ako, ayoko na kasi. 1 game lang ako, 1-51 din. Kasi, yun, kasi marami naman sila. Ayoko naman kasi mawalan sila ng playing time. Kasi nakikilaro lang ako. Yan, 1 game lang. Maulan ba dyan sa Santa Maria, Bulacan? Dito walang ulan Ay, naglalaro. Kagabi, naku po. Nasira ang schedule ko, Marintes. Kagabi nasira. Ngayon walang ulan, maganda pa naman. Nakikanta ko lahat aking schedule. Tayo nga kagabi na-cancel. Wala din ako kikita kagabi. Walang Gcash, walang tubig-tubig, wala lahat. Pati wala akong honorarium. Cancel din. Bahang-baha court Baha Vincent kagabi ko. Hindi ka pa naglaro, Vincent? Sayang. Laro-laro na kayo. Ako yung pansamantala dun muna. Wala naman ako, galit o tampo. Walang ganyan. Basta ako, gusto ko lang muna sa iba. Pahinga muna ako sa ball club. Pahinga kulit nila na para dumaganda laban. Sabi ko marami naman kayo sa kanya. Ayun. Vincent, ang hawak ko ngayon, back to our topic. Okay, para tayo nasa school. Ang hawak ko dito, isang uri ng Kabalan. Ito, Vincent, mahilig ka rito. Mahal to, Vincent. Ang halaga nito, piso na lang. 5,000 na. Ito ang Kabalan. For the first time, siyempre, ang Taiwan, nakapag-produce na naman ng Kabalan. Marintes, Vincent. Yan. Ay, okay. Sige, makinig ko muna dito, Vincent. Ito, maganda tong topic Yan. Share mo namin, Vincent, para makita ng mga katropahan mo. Yung mga Eagles man lang, mapanood naman ako. Shoutout ko pala sa yung grupo ng mga Eagles, si Vincent, yan. Shoutout ko sa inyo lahat. Ayan, si Vincent, yung isang grupo ay watching, ayan, para mapanood nila. Kasi mostly naman doon umiinom. Ngayon, ito ang Kabalan, tayo siyempre, na medyo naunggusan ng Taiwan, nagkaroon sila for the first time na best whiskey na pinagmamalaki hindi lang sa kanila, sa buong mundo. Kasi ito medyo, premium, mamahalin. Mas mahal pa ito sa ibang Scotch whiskey salamat Vincent Yan, ito
5,000 pesos. So, piso na lang. 4,999 po ang presyo nito. Kahit tingnan nyo sa online. Ayan, ganyan mo siya kamahal, ano. Now, tatapusin ko lang to, mga nakikinig, ano. Okay. Alam naman ho natin ang Taiwan. Ayan, na naman tayo, no. Hindi naman sila talaga ganun kadalubhasa sa paggawa ho ng, siyempre, ng netong mga whiskey, no. Paano ho ba sila nag-start nito? Siyempre, alam ho natin, ang Europa, ang Amerika, ano pa ho ba ang mga gawing Australia, ang gawing Ireland do ang magagaling sa paggagawa ho ng mga kaalakan na yan, ng mga spirits we talking about, di ba? Okay? Ano ho ba ginawa ng Taiwan para ho sila makapag-produce nito? Ay napakasimple lang naman, ano? Yung mga distillers ho nila, no? Yung true production, no? Yung mga distillers, sabihin yung mga distillers, yung mga nagdi-distill doon ito. So, yung mga manpower, ano? Alam niyo ba kung saan nila kinuha? Nag-hire pa sila from Scotland. Sa bansang Scotland, kasi ang Scotland, dyan ho ang mga maraming finest na whiskey. Okay, andyan ho yung mga tinatawag na lahat ho ng Johnny Walker, yung mga, pati ho yung mga Chivas Regal. Yung mga The Singleton. Dyan ho yan The Glenlivet. Yung mga Clan MacGregor. Yan ang mga binabanggit ko, puro Scotch whisky at marami pa hong iba. Yung lahat ho na klase ng Johnny Walker, dyan ho galing. Okay, kasi doon nga ho maraming expert sa paggawa ho ng whiskey. Ayun ho, no? Ngayon, kailangan ho nila ng yung mga pot skills, ano? Alam niyo kung saan sila kumuha na naman. Sa bansa pa hong Germany, doon pa ho sila kumuha ng mga pot skills ho nila. Kumbaga, lahat ho ng mga pangangailangan ho nila sa paggawa ho ng netong kabalan nila ay sa ibang bansa pa ho nila binili, hinango, kinuha, lahat. Siyempre, pag gagawa ka ng alak, kailangan nyo ng mga barrels. Diba? Alam naman natin, diba? Nakikita natin sa mga TV, nakalagay ito sa oak barrels. Yung bilog ho siya, diba? Yung oak barrels. Alam nyo kung saan sila kumuha at bumili pa ng mga oak barrels nila o barrels nila? Sa bansahong Europa at sa bansahong Amerika. Diyan ho sila kumuha. Kasi diyan ho yung fit sa paggawa ho ng mga whiskey. Kasi yung barrel ho, may inuugmaan ho yan Hindi basta barrel, pwede ka nang distilling process ng mga whiskey. May kaukulan ho yan Yung kahoy ho nun, may kaukulan ho yan. Na ugma dun ho sa whiskey. May mga aroma ho yan na tinatawag. Tapos yung ugma yung kahoy dun sa whiskey. Sa akin ho pagkakalam, ganun ho yan. Kaya hindi ho basta barrels pwede na. Nakakita ka barrels sa gilid, maggawa tayo ng, may wheat tayo rito, meron tayong kono-ono rito. Magawa tayo na mag-distill tayo. Hindi ho kalalabasin siyempre, na puro or tama yung magiging distilling process ho. Kaya ho yun, sa Europe at Amerika po sila kumuha ng mga barrels. Okay? Baka may mga tanong ho kayo, Yan, siyempre, tatanungin nyo sa Taiwan, saan maginawa ito? Ito naman ho ay kanila hong yung distilling na parang pwesto o yung lugar ho, sa Mountain in Yilan ho, sa Taiwan. Bundok ho ito, yung Mountain in Yilan. Tatanungin nyo, kailan ba nag-start yung distilling process nila? Yung distillery nila, Nag-start ho noong 2005, 2005 ho siya nag-start. So, ibig sabihin, recently lang to, Vincent, nitong makailan lang ito, yun. Tapos, yung spirits production ho nila, yung spirits, yung lalagyan na ng alak ng spirits, noong 2006 na. Okay, bagong-bago pa rin. Yung first battling nila, yung kauna-unahang pagbote nila ng mga kabalan, alam nyo kung kailan? Noong December 2008. So, recently. And as far as I know, ay 18 variant ho ito. Or 18 na klase. 18, 18. Ito hong kabalan. At iisa na hong kabalan ko. Pasensya na ho kahit hindi ko kayong bumili ng marami. Ayan. Juliet de Arco, ito ay kahabi ko ni Elizabeth Oropesa. Thanks for watching at shout out sa iyo. Juliet de Arco. Yeah. Mas matapang daw ho ba ito sa Blue Label? Sabi ho ni Vincent. Well, natikman ko naman lahat Kasi ako, meron kasi distinguish, Vincent, yung mga, ito kasi, dry siya. Talagang, medyo, pagka, syempre, shimet kang ganon, talagang, mainit dito, hanggang dito, oo. Yung Blue Label, natikman ko, parang hindi naman siya masyadong ganon, parang swabe yung Blue. Ito talagang, pag ininom mo, talagang, ganon kaagad, kumbaga, talaga, siya, strong, kumbaga, itong kabalan. Yan napag-usapan ho natin ang kabalan, Yan ang istorya. Ayan. Baka meron ka. Vincent, kaya mo bumili nito, 5,000 lang to, para ka na bumili ng sapatos. Mamahalin yung sapatos mo.
Isang araw yung sapatos, babagitin ko na siya. Nahiya akong bagitin dito sa social media. Pwede rin, why not? Bakit hindi? Siyempre, ang mga whiskey naman, there are, siyempre, ito naman, kung ayaw nyo naman ng cocktail or mixing na tinatawag, there are types of, na pag-inom ho na ito. Siyempre, pwede ho na ito on the rocks. Ganun naman ang mga whiskey. Pwede rin yung straight na tinatawag na walang yelo. Sa rock glass lang naman, sali nyo, okay. Kung ang peg nyo kung saan kayo ginawa. Yan ang kabana. Siyempre naman, pag ito, ihahalo nyo na ng mga 7-up, para hindi ko kayo mahirapan ng gano'n sa pag-inom. Mga sodas, at mga tonic. Siyempre, tall glass at punong-puno na ice. Yan ang ibig sabihin. Okay. Ayan. Okay, ayan, napakaganda natin naging topic, Yan. Ay, lagi kong sinasabi, Yan, tayo ho, comment, ayan, Try ko yan. Blue, nakita ko sa isa. Yan. Yung blue label. Okay. Aba, ito si Vincent, tawag ko kayo mabibigla kasi talaga ito, kayang-kaya naman bumili ho ng blue label nito ni Vincent. Speaking of blue label, sige. Okay, pag-usapan ho natin ng blue label. Okay. Naku, sayang pag-uusapan ko sana yung blue label, handiyak ka Mamaya ka na umalis, 5 minutes. 5 minutes lang, kukunin yung blue label. Ayaw mo ba? Wala na si Maring Tess. Okay, sige. Bababaho siya. Sige. Sa isang pagkakataon, saka natin pag-usapan ng blue label. Ito, papaliwanag ko na. Okay. Yeah. Ako naman hanggang 9 Vincent, dito sa Okay. Ito, blue label. Ayan. Ito, blue label na mumurahin lang to. Okay. Ayan. Siyempre, bago kayo paliwanag ang blue label, pag-usapan muna natin, kasi ang blue label, ito isang uri ho ng ng Johnny Walker. Alam naman ho natin ng mga Johnny Walker, kasi hindi pwede tayo shortcut kagad Vincent sa blue label. Ito naman kasi, siyempre, product ko ng ng Johnny Walker, Marami, may red, may premier pa ako dito, Vincent. Alam mo ba premier? Johnny Walker din yun, hindi na huhuli sa halaga ng yun, Isang araw, pag hindi ka busy, yun na may tatapi ko. Yun na pag-usapan natin, Ngayon, marami, alam nyo ito mga Johnny, lahat ng Johnny Walker, at saka yung Chivas Regal, Valentine's, VAT 69, Demars, yan at saka yung Johnny Walker, one company lang yan. Baka meron kayo sa mga bahay, para alam nyo. Ito alam mo na, discard lang. Yun one company lang, Ito mga Scotch whiskey kung tawagin. Lagi kong sinasabi, sa lugar sa Scotland, kaya tinawag na Scots. Kasi ito'y gawa sa bansang, correct, napakasarap nito sa kilawin. Ito'y gawa sa bansang Scotland, sa United Kingdom. Ito mga Johnny Walker. Scots, kasi yung lugar, gawa sa bansang Scotland, sa United Kingdom. Ang national animal nila dyan, yung unicorn. Ang salita sa Scotland, sa United Kingdom, 3 klase. Gaelic, Scottish, at saka English. Yan ang mga salita dyan. Parang sa Pilipinas, meron tayong Tagalog, Bisaya, Muslim, meron pa Chabacano ba? Mas marami sa atin. Compare sa United Kingdom, Gaelic, Scottish, at saka English, 3 lang. Yung Vincent, kompleto. Ang national, nila dyan, unicorn. Okay. Back to tayo sa Johnny Walker. Ano ba ang Johnny Walker? Sa bato nag-start, paano ba? Ang totoo kasing pangalan ni Johnny Walker, siya si John Walker. Ang pangalan niya, John Walker. Ginawa ko niyan Johnny Walker. Okay. Pinanganak ko siya noong July 25, 1805. Okay. Ang father ho niya ay, binibilisan ko kasi si Vincento Alice. Ang father ho niya ay isa hong magsasaka. Pero namatay ho noong 1819. 1805 ho siya pinanganak. After 14 years ho, namatay na ho yung tatay ni John Walker. Isa hong magsasaka. Sila ho yung may farm. Yung tatay niya ho nangangasiwa ng kanilang farm. Now, nag-decide ang pamilya nila John Walker na ibenta ang kanilang farm. Okay? At alam mo, Vincent, kung magkano pinagbilan na kanilang farm? Sa halagang 417 euro. Siguro nung 1819 or
1820 ho na yan, ano, o Vincent. Yung 417 euro, napakalaki siguro. Kasi magbenta ka ba naman ng farm eh? Pero ngayon ka siguro magbebenta ng farm for 417 euro. Baka Vincent tayong dalawa may farm na. Tsaka iba pang nakikinig dyan. No. Kasi kahit naman natin hindi kwenta yung 417 euro, maliit ngayon yan. Pero siguro, no, 1819, between 1820, yung 417 ay napalaki. Bakit ho? Kasi, iyan ho kasi ang ginawang puhunan ni Johnny Walker, para ho ma-establish na ho itong Johnny Walker niya. Nangupahan ho siya sa isang Italian store o Italian warehouse sa kanilang lugar sa Kilmarnock, Ayrshire, Scotland. Kasi tiga Scotland nga ho sila, kaya ho tinatawag ng Scotch whiskey. At doon na ho siya nag-start magbenta ng mga spirits. At napalago na ho niya. At doon na Vincent na-establish yung tinatawag na Johnny Walker. Hanggang sa dumami na siya. By color, ika nga, di ba? May red, may blue, may green, may white, di ba? May premier. Okay? Ito Vincent, para makaalis ka na. Ano ba itong Johnny Walker? Kasi itong Johnny, sino ba itong si Blue Label, ano? Nga pala, no? Vincent, tatanong ko si Blue Label. Alam mo, si Blue Label, ano? Hindi naka-declare ang kanyang opisyal na pagkatao ni Blue Label. Wala, okay. Basta sinabi lang, debuted. Parang nag-debut siya noong 1992. Yun lang, oo. Nag-release to noong 1867, gano'n na katagal. Oo. Ayan. At ang, Coronation of Alexander. Okay, noong 1867. Oo. Yan, oo. Kung tawagin ito, rarest whiskey. Pag sinabing rare, parang kakaiba, or, di ba, sa Tagalog, yung rare, alam nyo naman, di ba? Oo, di ba? Pinaniniwalaan nila na 50 to 60 years old to. Ang sinasabi, ang history ho ng Blue Label ay not declaring, parang tinatago nila. Hindi natin alam, Vincent, kung bakit nila tinatago. Basta iyan lang ang history. Debuted noong 1992. Ito ang first whiskey commercial released noong 1867. Commemoration of Alexander noong 1867. Rarest whiskey. Ang sabi sa history, mga 50 to 60 years old. Kasi kung 50 to 60 years old itong Blue Label, parang kakapraso. Diba? Pero, nirelease to noong 1867. Kasi nga ayaw nilang, yung details, ayaw nilang sabihin sa bandang people. Ito ang kwento ng Blue Label. Vincent na paborito. Ano ito? Liquor. Kaya. May pendant. Ayan. Bango. Okay, Vincent. Salamat sa iyo, ha? Okay. Makakapunta ka na sa iyong pupuntahan. Ayan. Ayan. Yan ang kwento ng Johnny Walker. Okay. Yan. Salamat po sa inyo. Wala na ba si Maring Tess? Yan. Nagpreno na ako. Ay, Maring Tess, nagugusto mo yung ating paliwanag? May share mo naman na mapanood mo na kung paris mo, kumaris mo. Yan. Ayan, ito, Vincent, bago ko umalis. Baka ito, I'm sure, hindi ka pamilyar. Ito, meron ka ba nito? Ito, Johnny Walker to. Premier. Alam ko, bihira meron nakakaalam na ito. Napakaganda ng bote. Decor din. Yan mo, Vincent. So, sunod na live ko na nakikinig ka, nanonood ka, ay ito naman ang pag-uusapan natin. Okay? Ayan, yan. Ano oras na ba? Yan. Napakaganda ko ng topic natin. Alas 9 na. Sige, tatapik pa ho tayo ng, yung nabanggit ko kanina, yung pinakamahabang tao na buhay sa bansang England. Okay? But before that, okay, kumento ko na si Maring Tess. Maring Tess, ano bang balita? Lianes? Nawala na. Ay, watching pa rin, Basta, tibo ka naman. Tsaka si Alicia, yan, Mulan daw sa amin sa barrio namin sa Kamangyanan. Ay, well, siguro hindi lang sa Kamangyanan dyan. Para napaka-special naman na Kamangyanan kung sa kanila umuna. Siyempre, tingin ko baka sa other places dun sa amin, umuulan din naman siguro. Mga gawing Marilao, mga gawing, Mahabong Para, or basta Santa Maria. Okay? Bago tayo mag-out, kasi may racket ho ako siyempre, nakamonitor din ho ako. Hindi lang yung mga kliyente tumatawag. Kaya sabi ko kanina ganun. Antayin nila. Sabi nga ako ni Vincent, napakasarap daw ng pulutan sa kilawin kambing. Ako naman kilawin, di ako ganong fan ng kilawin. Gusto ko naman yung kaldereta. Yan. Okay, bago tayo magtapos, siyempre, yan.
Kanina binanggit ko sa inyo, yung pinakamahaba-hong na buhay sa bansang sa Scotland. Kasi yung mga binabanggit ko natin kanina, yung mga uri yun ng ano yan, ng whiskey, isa Scotch whiskey kung tawagin. Ano po, yun. Ngayon, alam niyo ba kung sino ho pinakamahabang nabuhay ho sa bansang Scotland sa United Kingdom? O sa lugar ho ng Diageo, sa lugar ho ng Scotland? Wala hong iba kundi yan si Thomas Parr. At ito ho siya. Yan ho si Thomas Parr. Hindi ho sinusdramo siya. Si Thomas Parr ho yan. Kaya nga ho siya ay nakapag-produce na isang finest na naman, isang mamahalin na tinatawag na Grand Old Parr. Kasi bakit ba tinawag na Grand? Kasi nga ho siya matanda. Kasi alam niyo ba, siya ang tinawag na longest lived man sa bansahong Scotland sa United Kingdom. Bakit ba? Kasi inabot lang naman ho niya 152 years old. Ganun ho kahaba ang inabot ng kanyang edad. Dito ho ba sa atin, may umabot ho ba ng 152? Yan ho. Ayan. At namatay ho siya noong 1625. Tatanungin niyo yung kapanganakan, wala ho nakalagay na details. Basta ho yung kamatayan lang niya, kapanganakan hindi ho binanggit. Inuulit ko, ito ang tinatawag na Scotch whiskey at na-produce ni Grand Old Parr. Bago ito ba tinawag ng Grand Old Parr? Kasi ang pangalan niya ay si Thomas Parr. Siya ang pinasagang pinakamahabang nabuhay ho sa bansang Scotland sa United Kingdom. Sa lugar ho na Diageo sa Scotland. Ito ho si Thomas Parr at tinawag ho niya na ang kanyang alak na The Grand. Bakit ito ba tinawag na Grand? Siyempre, kanununuan na old, matibidad. At ang pilido ho niya ay Parr. Kasi ang totoo niya pangalan ay si Thomas Parr. Ayan. Okay, ayan. Sana nagustuhan niyo aking pagpapaliwanag sa mga kaalakan. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, sabi ko sa inyo, ito ayun, huli na muna isa na yun. Siyempre, marami naman pa naman tayong gagawin live. At yung iba kung napapanood nyo, ay makikita nyo naman sa aking Facebook po yan. Facebook page at saka sa isa. Tsaka sa aking Facebook na din, Dennis Castillo Salazar. Andyan ho yan. Makikita nyo. Pwede nyo panoorin yung aking mga live ho niyan dito. Pwede ho kayo mag-comment. Siyempre, makikita nyo, pag nagbabrowse mo kayo, makikita nyo rin yan. Nagkalat ho pag bumukha ko. At siyempre, pasensya no kayo sa mga aking friends. Nakakita ho ng aking mga baka ho nagkasawa no kayo sa pagbumukha ko dyan sa Facebook. Ayan. Pasensya no kayo. Siyempre, kailangan na natin mag-post. Kailangan ko ipakita yung mga dati kong ginagawa. Siyempre, lalabas yung aking mga ginagawa ko dito na mga ganito, yung mga timpla, yung mga history, mga mixing, lahat ho yan. Anyway, salamat po sa mga nagsusupport po sa akin. Maraming. Alam po kung sino-sino ho sila. Mga lagi nagsishare, naglalike, wala akong sawa. Salamat po sa inyo. Okay. Siyempre, shoutout po sa inyo sa lahat ng nakinig. Ayan. Kay Vincent Bagis. Ayan. Kay Marintes, kay Juliet de Arco. Kawiguni Elizabeth Oropesaya. Magandang babae. Ayan. Siyempre, si Martes Llanes, yung aking kaklase. Ayan. Sa aking kapatid, si Elijah. At si Jericho. Ayan. Sana nagustuhan. Salamat po sa nag-share sa inyo. Salamat. Ako muna mag-out pansamantala. Kasi ako'y silipin ko lang aking racket. Siyempre, kailan ba ako makakapag-live? Ano bang Miyerkules? Try ho natin bukas at sa Friday. Pero kung nami-miss nyo at gusto nyo mapanood, may YT po ako. Mr. Lance din. Puro Mr. Lance ang aking title. Yan din ang nakikita nyo, Mr. Lance. Sa aking Facebook page. Yan. Yan. Okay. So, di paano, God bless po sa ating lahat. Pasalamat po tayo sa Diyos na may kapal sa ating binibigay sa araw-araw. Ang mga blessing mo na natatanggap natin, kailangan mo natin magpasalamat. At siyempre, kung sobra tayo mag-share, parang ginagawa ni Mr. Lance. Kaya nga ako tinawag na Mr. Lance. Lagi yung tinatanong sa akin sa mga ibang channel, ba't ba ikaw Mr. Lance ang pangalan mo? Kasi ako nagbibigay ako ng free lunch. Marami ko nagsasuggest mga live ko kung saan, kasi daw para daw encyclopedia ako ng alak. Bakit ko hindi raw gawing ang pangalan ko si Mr. Wine? Si Mr. Mixing. Parang kung gano'n daw gawin kong pangalan. Sabi ko, napangalan ko na yung Mr. Lance. Siguro nagsasuggest lang naman siya. Okay? Puro ang Kuya Kim pagdating naman sa kaalakan. Sabi ko nila yun. Okay? Ayan, baka nabubula ko na ata kayo. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa ating lahat. Kita ulit tayo sa susunod na aking vlog. Thanks for watching. Good night. Sa kabila naman ako maglalay.